What is up sa inyo mga bato? So eto na nga magbablog tayo ngayon. At ang gagawin natin ay mag-a-unbox ako ng bagong bili ko na microphone. Natatry natin gamitin kung maganda. Sobrang tagal ko nang pinapangarap makabili nito. Sobrang tagal na nito naka-add to cart sa akin at ngayon nabili ko na pala siya. Okay? So susubukan natin i-unbox siya at titignan natin kung malupit. At Tagalog yung gagawin ko. Napakaraming reviews nito. Pero di pa nakakita ng Tagalog. So gagawin natin ng Tagalog version yan. Linilinis lang yung mesa kung saan tayo magbablog. Alright? Alright. Recording na ba? Okay. So ito na nga mga bato. Dumating na nga yung ating package galing Shopee. Ayan. Cutter nga please. Sobrang prepared ko para sa vlog na to. Okay? So, syempre, gaganyanin na natin to. Okay? So, ang re-review natin ay ang... Ano to? Bakit may iba pang balot? Ang re-review natin is yung Sennheiser. Hindi ko alam. Sennheiser. Ayan. Sennheiser MKE 200. Okay. Sobrang compact nito. Okay. Pag sinabing compact, ibig sabihin... basta maliit. Ayan, maliit tapos very efficient siya mga bato. Okay. So ayan, i-unbox na natin siya ng ganyan. Then meron pa namang something na naka-cover sa kanya. So shoutout niya pala doon sa seller. Ano nga ba pangalan ng seller? O basta si Jennifer T yung nakalagay eh. Pero nakalimutan yung pangalan ng store nila. Okay, yan. So mga bato, sobrang tagal na nitong mic na to na pangarap natin to. Medyo may kamahalan siya sa original price niya. Ang SRP nito, if I'm not mistaken, is around 6,000 pesos. As hindi may paliwanag ng pagkakataon, sa sobrang tagal na nito naka-add sa cart ko, 3,000 pesos na siya mga bato. So ito binili ko na, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Unfortunately, wala pang voucher that time para mas mabawasan pa sana, pero... sobrang laki na ng discount, hindi ko na hinintay. Meron siyang 2 years warranty, simple lang yung box, maliit at magaan. Ito yung tsura niya guys, oh, pag naka-mount siya sa camera. So, let's go. Kasi meron na kasing cutter eh. So, ito na nga ulit. Ayan, out of the plastic, mas malinaw na siyang tignan. This is a directional microphone. Ibig sabihin, kung saan siya nakatapat, doon na siya mag-absorb doon na siya magpipick up. Okay? So may iba't iba kasing klase ng microphone and hindi naman ako ganon kaalam sa mga microphone, so hindi ko na i-discuss yung part na yan. But this one is a directional microphone. Ibig sabihin, ulitin natin, kung saan siya nakatapat, doon siya mag-absorb ng pick up. Ibig sabihin yun yung mga kukunin niya ito, kasama to sa recording. Something like that. Okay? So yung side medyo baliwala. Isa pa sa magandang feature nitong mic na to is meron siyang built-in na anti-wind something. Basta ibig sabihin, hindi mo na masyadong kailangan ng air muffles. Air muffles pa? Windshield. O basta yun. Okay. So nakasilyado. So, ayan, let's destroy the seal. Open the box. Ayan. Tignan natin kung ano yung mga inclusion nito. Napakasimple lang ang setup nito guys. So, ayan o. Kabit mo lang ikakabit mo lang sa camera mo. 3.5 jack yung gamit niya. Yung 3.5 jack, ibig sabihin yun yung typical na size ng headset, yung patusok, yung male. Okay, so regular yun sa mga phone. Unfortunately, si katulad ko na naka-iPhone, wala akong 3.5 jack kasi tinanggalan nila yung jack. So kailangan ko gumamit ng Lightning to USB. At wala ako nun. Pero gamit naman natin itong napakalupit na mic nating Sony ZV-1, itetesting natin. Magko-compare tayo ng sound between Sony ZV-1 kasi alam naman natin ng Sony ZV-1, or sa mga hindi nakakaalam,
maganda na rin yung built-in microphone nito. Pero tingnan natin kung ano mas maganda. Ito ba ang MKE 200 or yung sa ZV-1? Okay, so ito yung instruction manual. Di na natin kailangan pantangayan. And here we go. So ito na mismo yung pinaka-mic guys. Ganyan lang siya kaliit. Napaka-compact, napakagaan. Pero ngayon nahawakan ko na siya. Obvious naman na hindi siya cheap. Obvious naman hindi siya mumurahin lang. Okay, you can feel the quality. Maganda yung pagkakagawa ng plastic. Ito yung bakal nito is katamtaman lang. Hindi naman siya sobrang kapal. Pero hindi, it doesn't feel cheap. Yun yung isa sa mga importante. So kasama pa sa box ay ito. Yung yung pouch niya. Sennheiser na pouch. Ayan. Guys, pag nakakita kayo ng ganyan, ibig sabihin mahal yan. Yung ganyan logo. Okay, tapos ito yung TRS something na hindi ko pa naiintindihan din. Basta yan yung 3.5 jack. And then, meron pang isa. Ito yata yung... Teka lang. Tignan natin kung may difference ewan ko, wala akong makitang difference. Pero try natin ikabit mamaya sa camera. And meron pa rin siyang windshield. On top of, meron na itong built-in na windshield. Siguro, pag sobrang bangis ang hangin. Or gusto mo na parang wala siya nung windy sa ganun sound. Kasi syempre kahit may windshield to, definitely meron ka pa rin marinig na ganun. Pero hindi magiging prominent. Okay? Pero ito yung mas makakatulong to. So wag ka mag-testing natin kung paano siya gagawin. Okay? So ikakabit ko na ngayon guys ha. Tignan nyo yung difference ng sound. Alright? Alright. So mga bato, ito na, hindi pa pala. So mga bato, ito na nga, gamit ko na ngayon ang MKE na 200 Sennheiser microphone. So, makikita nyo merong difference yung sound quality, unlike kanina. Not necessarily na merong sound quality issue or what. Pero ang ibig ko lang sabihin is, hindi na natin ginagamit yung or parang mas malinaw ba? Hindi ko alam kasi hindi ko pa naririnig. So malalaman ko yan sa edit at doon na natin malalaman kung mas okay ba tong microphone na to. But given that this is a microphone na external, it should sound better. Okay, ngayon tetestingin natin tong malupit na to, tong microphone na to, kung gumagana ba talaga yung built-in niya na, ano bang built-in yun? Basta yung anti-hangin Hindi ko na ni-research mga bato. Ang mahalaga. Windscreen. Built-in windscreen. Okay. Pero dahil nga nasa syudad tayo nakatira. At syempre, puro naman dito mga malulupit na building. Hindi natin matetesting. So, ang gagawin natin, gagamitin natin yung electric pan namin. Oo. So, ina number 3 yan. Paki number 3 ngayon din. Okay. So, iharap natin. Itaas mo nga sa akin. Yan, taas mo. Okay. So, mas malamang naman malakas yung pick up nito kasi nakaharap Kung di ba naman, sino ba naman tangang hindi talaga yan pick up. Okay. Pero, gagawin natin, isa-side view natin yan. Kasi, yung windscreen niya, feature niya is nasa Gedli. Okay. So, di ko alam kung there is a difference. Malalaman natin yan sa recording. Okay. Tabi, dadaanan ka ng camera. So, ito naman yung pa-side the other way around. So, baka humina din dahil nakatalikod sa akin yung camera, pero malalaman natin yan in a bit pag in-edit na natin yung video. Pero, definitely, dapat naririnig nyo na yung difference. Okay? So, this is, again, MKE Sennheiser 200 na nakaside sa hangin. Ayan, malalaman natin kung good siya for outdoor vlogging. Okay, ang next naman na itetest natin is yung Sony ZV-1 built-in na microphone versus the Win. Ay, putang ina, hinahangin na yung buko. Dali. Okay mga bato, so this time around, balik tayo sa microphone na ZV-1 and naka-Gedli pa rin yung camera dito sa naka-Gedli pa rin siya dito sa electric fan. So I am not sure if kung anong magiging sound nito, pero either way, kahit naman igilid ko yan the other way around, may hangin pa din. So ano kayo magiging difference? Pero
ang maganda dito, meron din siya kasamang windscreen. So, ito try natin yung Sony ZV-1 with windscreen. Okay? Okay mga bato, so this is Sony ZV-1 with air windscreen. Tangina, lagi ko nakakalimutan. So, this is Sony ZV-1 with windscreen. Ayan, tapat po ulit natin yung electric fan. So, hindi ko na naman naririnig kung anong nangyayari. Malalaman ko pa yan mamaya pag in-edit ko. So, ayan, sana naririnig yung difference. Okay. So, ibabalik na natin dun sa Sennheiser. Kasi, nakalimutan ko i-compare yung Sennheiser MKE 200 nang merong ano to? Windscreen. Windscreen. So mga bato, no, ito na nga ang MKE 200 Sennheiser microphone at nakakabit na yung windscreen. Sa wakas, naalala ko din siya. At nakatapat pa rin yung electric fan. So, di ko pa rin alam kung anong resulta niyan, gawa nga na, syempre, di ko pa na-edit at hindi ko naman naririnig. Parang may dumi yung ano, yung lens ng camera. Kunin mo nga yung puff. Yung pang puff, please. Yan, pero yan, nakatutok pa rin siya sa electric fan and malalaman natin mamaya sa edit at syempre sa final results ng video na to. Okay? So, nakikita ko yung mga vloggers ngayon, yung gamit nila yung DJ something or yung parang lapel, yung square na nakakabit. So, wala pa tayong pambili ng ganun. Pero kung ang vlog nyo naman, or nagpaplano kayo mag-vlog tapos, ayan, tinanggal ko lang yung mga alikabok. Mayroon pa rin eh. Wala, parang may pala to. Ba't parang may tama yung camera? Ayun o, parang may basag ng konti. Hindi sa lens ha. Ayun, tingnan mo to. Ayun o. Ayun o. Ano yan? Tapos parang may crack pa dun o. Hindi ko alam kung ano yan eh. Ba't parang may tama? Okay, so mga bato, yun na nga yun I hope may natutunan kayo sa video na to and bilhin nyo na sa Shopee, 3,000 lang. Syempre hindi ko ilalagay yung link dito, hanapin nyo kasi syempre ano yun, bigay lahat. Okay? So sana maabutan nyo pa yung discounted price nila. Kung nagustuhan nyo yung quality ng sound nitong Sennheiser MKE 200, bilhin nyo na sa Shopee. Hindi ito sponsored at hindi rin ako magsasabi ng baka naman kasi sa sobrang dami na gumawa ng video na about dito sa microphone na to, I'm sure wala naman silang in-sponsoran. Ang pinaka-best mo na lang magagawa, mag-subscribe ka at hit the notification bell. Siyempre, pag marami naging viewers to, gagawa pa akong video. Tapos pag yumaman ako, isa-shoutout kita. Hanggang dito lang ang bato. Shout out!